Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Taurus sa loob ng 6 na buwan na to? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo pansinin yung gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising sign, kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, ang bida natin ay lalaki. Pwedeng kayo mismo to, o person nyo o kakilala, pero yung lalaki single siya. Kasi general reading to. Hindi ko alam kung lalaki ba yung nanonood o babae. Basta, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. Kaya lang, parang wala sa katinuan yung lalaki dito. Masyadong cold o moody o cruel. Pusong bato na siya dito. Yun na yung current status niya. O yan yung nangyayari na talaga nowadays. O pwede rin ex to actually. Ex-husband, ex-boyfriend, o ex-something kasi nga, energy, di ba? Itong gender na, energy na lang. Basta sa ano yan, ex o ex-friend. Kaya lang, iniisip ko bakit siya ganyan. Cold. Guarded. Yung heart niya. Eto, kahit dito, parang ayaw niya mag-forgive. Galit siguro siya. Kahit dito, yung heart niya doon, ang daming sa gabal. Talagang compressed o guarded yung heart niya. Natabunan na ng kamay at pentacle. Pero in control siya dito eh. Dahil ito ay card din ng pagiging controlling, possessive, selfish. Ang tanong, bakit ganito na lang siya? Ka-cold. O naging masama na siya dito. Masyadong ang kurol. Anong nangyari? Di ba? Bakit ganyan? Ay, ruthless. So, nakalagay din dito, harsh, obstinate. Yes. Ano nangyari? Dasa. Maganda naman to. Siguro kaya siya nag-lead sa ganyan. Kasi masyado siyang naging mabait. Ganun naman talaga eh, di ba? Kumbaga, natututunan mo lang maging, hindi ko man sinasabing masama, pero hindi masyadong mabait. Natututunan natin maging protective ng energy natin kapag may na-encounter tayo o na-experience na masamang pangyayari, di ba? So, sa case na to, masyado siyang naging mabait, open, generous, na siguro na-take advantage siya. Na-take advantage yung pagiging positive niya. Na-manipulate siguro siya. Kaya ayun, yung lalaki nag-lead sa may tawag dun eh.
parang naging intro, hindi ko naman sinasabing ganitong introvert, pero hindi ganun, iba pang term eh. Parang nag-withdraw siya eh. Avoidant, parang ganun, naging avoidant yung lalaki dito. Kasi nga, nasaktan siya. Yun yung right term, avoidant. Siguro in the past, lagi siya nakangiti. Hanggang sa naka-experience nga siya ng hindi maganda na nag-lead sa kanya para maging cruel. Pero tingnan natin, ano pang detalye dito. Ang dating sa akin, inabandon siya eh. Oh. Yun din yung sabi dito. So sa madaling salita, kaya siya naging ganyan. Eh may someone na sinacrifice siya para sa sariling happiness. So siguro, yun nga, may manipulate, inabandon, naka-encounter siguro siya ng narcissist na ginamit lang siya. Tapos nung na-drain na yung energy niya o yung resources niya, saka lang siya iniwan. Nung wala nang mapala. So, siguro may na-encounter siyang user na tao. So, yun yung possible reason bakit ganyan na lang siya ka-cold. So, yun, galit siya sa madaling salita. Ayaw niya makipag-ayos. Kaya lang, hindi ko pa rin makuha kung anong detalye dito. Relasyon ba to? O friendship? o kapitbahay? Relative? Yun tayo walang idea. May someone na manipulate, in-scam siguro siya. O take advantage. Sino kaya, no? Sino? Hindi, ito. Ito tayo mag-ano. Sino ang possible na tao na winalang hiya siya? So, kukuha tayo ng possible description dito. So, kunin nyo lang yung information na sa tingin nyo ay fit sa inyo at sa kakilala nyo kasi sabi ko nga, kung dito tumama sa inyo, eh baka doon sa kakilala nyo. Ha? Malalaman nyo naman yun eh. Kasi sa description. So, sino yung possible tao? Well, ano siya eh, maraming pwedeng case actually. So, pwedeng, di ba yung kaninang sabi ko, inabandon na, possible karoon ng cheating, third party situation, dyan napapasok yung ahas na yan. Pero, buksan ko muna itong electric fan, napakainit. So, yun nga, yung iba sa inyo, ganun ang nangyari. Pinapalit sa iba. Ngayon, kung cheating yung nangyari dito, tatama lang to sa kasal. Doon na tayo kumukuha ng idea kung anong subject ba to. Kasi mahirap eh. Ano ba to? Friendship? Trabaho? Doon to, sa kasal. Doon lang siya tatama. Parang
may na-discover siya. Ito yung discovery. Cheating to kasal. To commitment kasi to ay marriage. So, ito ay deception. Tapos ito nga ay discovery. Revelation. So, doon ako nag-come up ng conclusion na may cheating na naganap dito. Pwede nangyayari na to, mangyayari pa lang pero probably nangyayari na to. Kasi cold na yung lalaki. O kung dito revelasyon, o discovery, baka nag-open mismo sa kanya yung partner niya. Nag-confess. Pwede rin kasing ganun eh. So, case-to-case basis. Ano pang senaryo ang mabubuo natin dito? O siguro nahulaan niya tapos tumama yung hula niya. Dahil ito'y clarity rin naman. Kasi may ganun di ba? Kukutuban ka muna. Pero may case din na, wala kang ka-idea. Yung iba may kutob, yung iba wala. Pero tingin ko mas worst. Worst. Pinaka-worst. Siguro worst case scenario, yung wala kang idea. Sa gulat ka na lang, ganun pala. May nakita nga akong movie. Hindi ko nga alam anong movie yun kasi sinabi doon sa comment section. Pero yun nga, ganito yung eksena. Nahuli niya yung asawa niya sa laptop, may kachat palagi. Ngayon, ginvestiga siya sino yung kachat niya kasi isang tao lang yung kinachat niya tapos nabasa niya doon yung mga conversation nila tapos nagpaplano na pala silang tumakas o magtanan. Kasal sila. Wala siyang ka-idea. Kasi sweet naman yung asawa niya. So, habang pinabasa niya yung email sa laptop ng asawa niya, biglang dumating yung asawa niya. Pumasok sa pinto, dala-dala yung necklace, tapos yung bulaklak. Tapos hindi niya alam kung anong i-react niya kasi nagulat siya sa nabasa niya. So, habang isinusuot yung necklace sa leg niya, wala siyang reaction. Hanggang sa ang ending, nagpo-plot na siyang i-murder yung asawa niya. Kaya nga sabi ko sa inyo, mas worst case scenario yung wala kang idea. Sabagay, fictional naman tong movie na sinasabi ko, pero mas masakit yung na wala kang idea. So, super trusting ka, tapos ganun yung mababasa mo. Gusto na nila magtaanan. Di ba? Anong mafe-feel mo, di ba? Tapos, may nag-spoil na dun sa comment section anong nangyari. Ang ending kasi daw, imbis na patayin niya yung asawa niya, kasi pinaplano na niya talaga, kaya lang nakaka-survive yung lalaki. At hindi rin akalain ng lalaki na ganun pala yung iniisip ng babae. So, ang ending nga, imbis na yung lalaki, since nagpe-fail nga, laging nagpe-fail yung plano niya. Kasi unang una niyang objective mission o plan, hulog sana sa bundok. Kaya lang, na-dismaya kasi may tumawag sa kanila. So, hindi niya naihulog. Yung pangalawa, dun sa, tawag dun, yung parang boat, na marami kayo dun sa boat, tapos pupunta kayo sa parang river na maalon. Hindi ko lang tawag dun Basta ganun. Ngayon yung strap ng asawa niya, tinanggal niya dun sa paa. Di siyempre, tatalamsik ka sa tubig, di ba? Kapag wala kang strap sa paa. Basta ganun. Pero hindi ko na nakita kasi small clip lang yun Hindi ko na matanda saan ko napanood yun. Kung anong platform. Social media. Basta, hindi ko na nakita pero may nag-spoil nga sa comment section. Tapos,
ang ending nga raw imbis na yung asawa yung napatay yung mistress. Tapos, ibinintang nung totoong asawa yung krimen dun sa asawa niya. Tapos, ang kulong ay yung asawa niya. Yun lang inabasa ko. Base doon sa nag-spoil ng movie o series o ewan ko kung ano yun. O Netflix. Ay, basta ganun. So, ang point ko, sa sobrang galit nga, hindi natin masasabi kung anong pwedeng gawin ng isang tao. Lalo't ganun nga na wala siyang idea kasi sweet-sweet naman ng asawa niya, mabait naman. Tapos, magugulat na lang siya, plano na pala siyang iwan at sumama sa kabit. Siguro, who knows, ganito na yung nangyari. Inabandon na nga di ba? May nagpalit ng babae yung lalaki dito, lalaki yung bida natin. Nagpalit yung lalaki dun sa kabit. More like ganun. Pero sa case na to, kasi ito yung card ng stability. So, more like, sa commitment, devotion din mo to. Cross pala yung devotion. Pero more like, serious yung relationship dito. Serious commitment kasi ito So, tatama to sa kasal. O pwede rin sa nagli-live-in, pero more than 10 years na sila. More than 10 years yung relasyon. So again, pwedeng nangyayari na to, mangyayari pa lang. Pero more like nangyayari na to. At lalaki yung bida. So pwedeng tumama sa inyo to o sa kakilala nyo. Tapos, yun nga yung eksena. Kaya pala galit yung lalaki. Ayaw niya magpatawad. Kahit sino naman, di ba? Anyways, tingnan natin ang future nito. Kaya naiba na yung series ng ng reading ko. Marami akong card dito, mga 6 yung gagamitin ko. Kaya lang, naging 2 na lang. Kasi, nag-focus tayo sa isang topic. Unlike yung ginagawa ko dati. Rumble. Pero ito, isang topic lang. But anyways, yun natin, anong future ng connection na to? Pag-asa ba? May pag-asa ba to? Anong naghihintay na future sa connection na to? Future outcome. Well, sa case na to, ayaw pa rin makipag-usap ng lalaki Withdrawal nga Wala, ayaw. Pero mahal niya pa rin. Kasi tayo to Tingin ko mahal pa rin ng lalaki. Kaya lang nga, masakit yung nangyari sa kanya. Tingin ko walang reconciliation dahil withdrawal to Feeling numb yung lalaki. Ito, strength through suffering. So, more like, ngayon na single siya, papakatatag na lang siya. Pero, tingnan pa natin. Baka may idea tayo kung anong mangyayari dun sa babae. Rumble, di ba? Tingnan natin, anong energy. Glass is spread. Kasi kung walang tao, energy pa rin to ng lalaki. So, walang lumabas na iba, kundi siya lang. Energy niya pa rin to. Di ba, siya, disappointed nga. Ito yung outcome, di ba? Future outcome. Although, sad siya. At first, dun papasok yung at first. Pero maganda yung mga susunod pa. Kasi future to Walang hanggan yung future. So, sa una, sad siya, disappointed, despair dito. Pero bandang huli, tapos niya maging malungkot, magiging masaya na siya dito. Mayroon kasing darating na career opportunity. More like career opportunity to. Sa buhay niya. Career opportunity, blessing. Pero more like small blessing kasi ang big blessing natin ay
papasok dyan yung, ano ba yan? Wheel of Fortune. Saka yung The Sun. Yun yung big blessing. Pero yung pinaka-big ay yung Sun. Pangalawa lang yung Jupiter. Pero alin man sa dalawang yung big pa rin, di ba? Pero ito, small. Small. Pero blessing pa rin, di ba? Blessed pa rin siya. So, asahan natin ng new opportunity. So, again, career opportunity, pera. Kakapera siya. Hindi man milyon, at least nagkapera siya. Yun ang mahalaga, di ba? Nagkapera, may parang unexpected money na paparating. Yun yung mag-bring ng happiness, contentment dito. Sa lalaking to. Kung wala siyang work, di new job. Kung gusto niya level up, promotion, pwede rin naman. Pero ito, future na. So, sabihin natin buong taon na to. Buong taon. Kasi mahirap kung 6 months lang. So, buong taon na lang ng 2025. Ganyan yung pwede mangyari. So, ano pa? Unexpected money, fruition ng hard work, o baka makatanggap siya ng charity, donation, who knows? Charity, o donation. So, kindness ba? Generosity mula sa ibang tao. Yan yun di ba? Six of Pentacles, generosity. So, hindi man yan literally tungkol sa pera. Masyasaweran siya ng atensyon. Sabihin natin nga, kung attention, you love interest. Kasi giving and receiving yan So, kung ano yung binigay niya, hindi niya babalik. So, hindi lang naman pera yung pwede mong ma-receive. Pwede rin naman energy. So, yun nga, donation, o may mag-shower ng attention sa kanya. Panahon, oras, energy. Basta happy ending to. Okay? Tingin ko may darating na someone new sa buhay niya. Pero depende sa kanya actually. Kasi pwede rin naman tong justice. Kung gusto niya, karma. Kakarmahin yung asawa niya. Kasi kasal sila. Depende kung anong gusto niyang mangyari. Kung you love interest o karma o makipag-ayos sa kanya dun sa asawa niya. Depende nga. Ay posible. Kasi alam ko, rin yan harmony. Yung Six of Pentacles. Kaya nga siya card din ng balance. Peace. O recognition. Pwede rin, ma-recognize siya sa kanyang effort, trabaho, kaya ma-promote, ma-increase salary, award, reward. Anyways. O baka loan. Matanggap yung process. Loan process. O, depende nga. Cash advance, pension, sick leave, vacation leave, approve. Yung processing, depende. O, loan ng bahay, kukuha ng bahay. Yan. Pero again, hindi siya yung bahay na may pambayad ka na agad. So, more like loan. Pag-ibig loan, processing ng paglipat nga ng bahay. So, loan, pag-ibig loan, yun lang alam ko loan ng pag-ibig. Anyways, pumunta na nga tayo dito sa
Zodiac sign. Ito yung zodiac sign ng person ng Taurus. Sa kwento na to, kung di man to tumama nga sa inyo, baka dun sa kakilala nyo. Mamaya, tingnan din natin yung kakilala. So, dun muna tayo sa person ng Taurus. So, pwedeng vice versa to. Kasi may iba na cross-watcher, diba? Cancer, Gemini, Libra. So, again, ang clue natin, pwedeng tumama sa inyo sa person nyo o sa kakilala nyo. Clue at yung kwento. So, yung kakilala, Leo, Aries, o kapwa Taurus. Ito naman yung ano. Iba pang clue. 4. Kuha ko ng 4. Oval face. So, may someone na oval face. Who knows? Baka pwede rin to sa kabit. Ay. Pwede rin sa kabit to. So, kung dito tumama sa inyo, sa person nyo, sa kakilala nyo, ay dun sa kabit kung kilala nyo. Ito yung tsura. Yung other man, Yung other man ay may balbas. So, kunin nyo ng info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. Oval ang face. Ayan, may pecas. Yung other man ay may balbas. Siguro ganito na rin. Pati bigote. Sama na rin natin. Ganyan yung tsura. Kasi lalaki naman yung bida dito eh. O baka yung lalaki mismo. Na bida ay ganyan tsura. May balbas. O bigote. O ganyan talaga. So may someone na may unhealthy habits. Pero dagdagan pa natin. Last na. 2 lang. Mataba. Plus size eh. So may someone na mataba. At ang uli, ay, facial hair talaga. Sabi sa inyo eh. So, pag ganyan, ganito na talaga itsura niya. May balbas. May balbas bigote. So, alin sa ganitong itsura? Yung bida o yung other man? Baka foreigner niya eh. Mga ganyan itsura, foreigner naman. Diba? May ganyan ba Pilipino? Sabagay, may iba rin naman. May ibang lalaki rin naman ganyan din. Pero, bihira. But anyways, posible pa rin. So, ito yung advice. Kuha tayo ng advice dito. Basahin ko na lang. 3. Ay, ito ba? Ito na lang pala. Advice. Overall advice. Kuha ko 6. It's okay to say no. Share your cares. Ano to? Yan, ganyan na lang. Nalilito ko sa numbering eh. When in doubt, ask for guidance. It's okay to take your time. Listen to your intuitive signals. They are real and will guide you in the right direction. At ang huli, it's okay to have needs and to fulfill them. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.